Uy, bare months na. Whenever I see girls and boys. As we know, kung bare months gani, ting uwan din na siya og ting bagyo. Worst case scenario, maabtan mo nga nag-drive mo, kunya uwan pagyud, makaagi mo baha, samot na nandihang sa UCLM og Espertuna. Brother, So karon, I'll be sharing some tips kung unsa inyong buhaton kung maka-encounter magbaha. Number 1, know the depth of the flood. If there is an option nga pwede ka magre-route, mas maayo. Pero if no choice jud ka, you can observe with the driver nga naa sa mga tubangan. Kung nakaya nila og lusot, most probably kaya ra sa naa sa imong sakyanan. Pero kung wala jud kay basis, ikaw ra gyung usa, you can check sa imong tires. At least katunga lang niya ang baha, goods ra gyapon na, kaya ra gyapon ang molusot. Pero if more than na gani, ayaw na lang. Kay basin mauna hinungdan nga motirik imong sakyanan or worst basig mulutaw. Hello, how are you? I am under the water. Number 2, drive constantly. Dapat constant imong dagan. Dili pwede nga kusog ra kayo, dili sad pwede nga hinay ra sa kayo. Kaya once nga mo stop ka, musod na ang tubig sa imong muffler which will cause your engine to choke. So mauna na nga motirik na imong sakyanan. So make sure nga constant imong speed. If naka-manual mo, timplahi lang ang clutch o gasolinador para diretso-diretso ra imong dagan. Number 3, know the wading depth of your car. Every car has its own wading depth. So make sure to research your specific wading depth so that you will know kung pila gid exactly ang iyang measurement. So if naa mo gapuyo or usual mong makaagi sa mga daan nga naay baha, I would highly recommend nga go for cars with higher ground clearance. Ay, mahal mong madagong sakyanan, sir. Don't worry, kaya na kayo mga sakyanan nga high ground clearance, affordable pa. Stay tuned lang mo kay sa next video atong i-showcase ang atong units with high ground clearance.